Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang kay Kiki. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, mari po kayo mag-text sa 0922-873-9186, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa mga YouTube at Facebook, pwede niyo pong hanapin si Doc Time. Yan lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. So, yung mga na-miss out nyo hong episode na hindi nyo napakinggan at napanood, pwede nyo pong habulin sa YouTube at sa Facebook. Lahat ho ng episode natin ka-upload po dyan. And i-announce ko po uli, maagang pamasko, meron ho tayong promo package. Malaki ho ang madi-discount ninyo. Yung mga matagal na hong gustong mag-vector scan, detoxification, and blood cleansing program. So, may promo package ho tayo na detox and blood cleansing lang. May promo package din po tayo ng may kasamang vector scan. And yung atin hong laser IV, one of the latest from Russia, tricolor po siya. 3 light po siya. Red light is for chi and circulation. Yung blue light ho is for mga cyst and tumor, and it kills all kinds of germs, hindi lamang ho bacteria. And also green light is for what? Boosting the immune system and for oxygenation. Isa po ang laser IV sa ginagamit natin sa blood cleansing na panlinis ng dugo. Ang laser IV ho natin until supply last lang po. Pagka naubos na ho yung needle namin, wala na hong promo. So, kaya makiaga po kayo kasi more than a week na ho itong nakapromo, marami na ho ang nag-avail. So, sana maabot po ninyo ang ating promo sa laser IV. Kung magkano ho ang mga price na yan, tumawag ho kayo sa 0922-875-2899 para malaman nyo ho ang presyo kung alin ho ang maa-afford ninyo. Pero malaking discount na po yan. And pag nag-avail ho kayo ng promo, libre na ho ang check-up. Okay. So, pero ganito po yun, ano? Ang nag-a-avail ho ng promo, ng detox and detoxification program, yun hong walang sakit. Nililiwanag ko lang kasi check upin ko kayo bago kayo mag-avail ng promo. If during the check-up may nakita ho akong sakit, especially walking pneumonia, hindi ho enough sa inyo ang detoxification at isang blood cleansing. So, you need more. So, kumbaga, hindi ho yun ang priority ninyo. Kasi minsan, ang ipinunta, yung promo. Pagdating naman ho sa amin, napakaraming sakit. At hindi mo ho pwedeng i-detox ang taong may pulmonya at iba pa hong sakit. Ang nagdi-detox ho at blood cleansing, yung taong healthy. At yung may sakit naman ho, lalo na kung walking pneumonia, hindi ho kaya yan ng isang blood cleansing. Always remember that pneumonia is a fatal and deadly disease. Wala hong pneumonia na hindi serious. And akala natin wala na hong pandemic. But ang dami ho naming pasyenteng na-auscultate, may mga crackles ho ang likod. Pag may crackles ho ang likod, may pulmonya. So, naririnig ho namin yan sa stethoscope. Kung sharp ang doktor ninyo at kung talaga hong pinakikinggan ng maigi ang lungs ninyo. So, pag kayo in-auscultate na may damit, for show lang po yan. So, hindi ho naririnig masyado yan pagka may clothing kayo. Now, our topic for today is detoxification, the missing link
So bakit to naging missing link? Missing link ng ano? Detoxification ang missing link between conventional and natural medicine. Ang kadalasan pong nagpe-perform ng detoxification program ay yung mga nasa natural and integrative medicine. But sa conventional po, walang ginagawang detox. Hindi ho uso yan. Actually, kahit ako nung nasa conventional medicine pa lang ako, wala ho kaming detox. Di po namin alam yan. And hindi namin alam na ang katawan dapat pala nililinis. So, detoxification is synonymous with cleansing. You have to clean your body before mo inorish. Kaya yung mga tao, ang example ko sa inyo, yung may mga fatty liver. Di ho ba from a normal liver, diniscuss natin na ang stages of liver disease is what? First stage is fatty liver. Susunod po dyan, hepatitis. Ibig sabihin magsuswell at may blasting ho ng liver cells. Susunod ho dyan, cirrhosis of the liver, which is po may mga fibrosis or peklat na ho. Kaya yung mga part na yun na may cirrhosis po, di na ho yun makaka-function. And susunod ho dyan, cancer of the liver. And the last is liver failure. Balikan ho natin yung first stage. From a normal liver, ang unang tatakbuhin ng liver natin para masira is fatty liver. So, ang commonly alam ng tao for a fatty liver is yung nakukulapulan lang ho siya ng taba. But in reality, nakikita ho yan sa ultrasound. Nakikita lang ho kasi whitish thing sa ultrasound. Hindi ho nakikita yung loob ng liver. Pagka fatty liver ka ho, ang loob ng liver, punong-puno na po yan ng intrahepatic stones. We call it intrahepatic stone kasi po nasa loob pa ng atay. Hepa means liver. So, marami hong bato. So, pagka ho over na yung mga stones na yan, saka pa lamang po yan malalaglag sa gallbladder ninyo, sa abdo. So, iyan po, lumalabas yan sa pupo pag nag-detox tayo, hindi po sa ihi. So, iba po ang bato sa kidney. Iba po yun. Ang gallstone po, kadalasan is cholesterol stone. Mas malambot po. Kasi ang kidney stone, stony hard. Pag pinisa nyo ho ang gallstone, parang oily thing ang kukuha ninyo. And pag hindi ho cholesterol stones, pigment stone ang klase ng gallstone. Now, di ho ba ang ginagawa pag fatty liver? Pag sa ospital kayo, bibigyan lang ho kayo ng nourishment or sustansya para sa atay. But, gumagaling ho ba ang fatty liver? No. It will remain as fatty liver. Why? Hindi ho kasi dinetox. Hindi ho nilinis. Wala hong space to put on yung sustansya sa atay na ibinibigay. Why? Sabi ko nga ho sa inyo, punong-puno na ho yung liver ng bato. So kaya nga ho, lalaglag na sa abdo, nagkaroon kayo ng gallstone sa ultrasound. Ang nakikita lang ho kasi yung loob, yung gallbladder. Pero ang liver ho, pagka puno yan ng stones, whitish thing lang ho, hindi na penetrate ang loob ng ultrasound, ang mababasa lang ho doon, fatty liver. But it is not as simple as nakukulapulan lang ng taba. Hindi ho. Puno na ho yan ng stones. Kaya ho, ang taong dinidetox namin, kahit ho natanggalan na ng gallbladder, pag dinetox mo po, ang dami pa rin hong lumalabas na para hong green peas na nakalutang sa bowl. Na kung iisipin mo, maliit lang naman po ang gallbladder natin. Yung inilabas ho sa CR, nakailang balik ho, sobrang dami. Hindi ho yun magkakasya sa abdo lang. So, yung daming lumabas na yun, galing na ho sa loob ng atay yun. So, yan ho ang katotohanan. So, meaning, ang formula po to bring back our body into its normal and healthy condition is what? Ano ang formula? Detoxification, mauuna po yan. Plus, nourishing equals healthy body. So, hindi ho ginagawa ang detox sa ospital. Puro nourishment lang ang ibibigay. Kaya ho, hindi siya effective. And ang detoxification ho, kailangan ho yan. Para rin ho yung kotse at bahay, pintura lang kayo ng pintura sa labas. Yung loob naman ho, puro anay na. At kumbaga bulok na ho yung kotse, malapit na hong magiba.
pero pinipinturahan nyo lang sa labas. Sa labas so outside it looks okay, but inside marami na hong problema. So kung yung mga bagay nga hong yun dapat linisin yung loob, how much more our body? Because our body, ano po yan, 24/7 po yan nagtatrabaho. And ang liver po natin and gallbladder, yan po ang root cause ng halos lahat ng sakit. So ang atay po, isa ho yan sa organ na nililinis natin sa detoxification. So, pagkatapos nyo hong mag-detox, napakagaan po ng pakiramdam. And yung burp kayo ng burp, kasi may gallstone na, bloated, matatanggal po yan. And kasi nga ho, burp kayo ng burp, kasi congested na ho ang liver. So, pag marumi na ho ang liver, puno ng bato, filtering machine ho ang liver ng solid, and ang kidney ho natin, filtering machine ng liquid. So, hindi na ho gaanong makakasala pag puno na ng stones. Pag fatty liver na, why? Di ho ba ang salaan, lahat naman tayo nakakita ho ng salaan na strainer. Di ho ba pag marumi na yan, makakasala pa ba? Hindi na ho. So, mag-o-overflow lang ho yung sinasala. Hindi na ho lalabas at lulusot doon sa strainer. So, yung mga metabolize ng katawan natin, which is carbohydrates, gagawing sugar ng liver. Yung protina, gagawin niyang amino acid. So, yun hong end product, which is sugar, protein, and others, lulusot na lang ho yun papuntang blood. Hindi na ho yun masasala. Pati ho uric acid, liver din ho ang may gawa niyan. Cholesterol, triglyceride, lulusot na lamang po yan. Dapat ho, sasalain niya ng atay. Kaso ho, puno na ho ng stones, kaya ho, lumulusot na lang. Hindi na ho gumagana yung filtering capacity ng liver. So, ano hong mangyayari doon sa mga yun na umagos na lamang sa dugo nang hindi ho na-filter? Kukulapol ho yun sa gilid ng ating arteries or ugat. Hanggang sa kumapal ho yan, hanggang sa bumara. Pag kumakapal ho yan, it becomes atherosclerosis. Kaya ho pag kumapakapal ang gilid, isipin nyo yung tubo na maraming kalawang sa gilid. Di ho ba kakaunting water na lang ang dumadaloy sa atin? Ganun din po. Kakaunting blood ang nakakadaan kasi ho kumakapal yung sides o walls ng arteries. Plus, kung may diabetes ho ang pasyente kasi nga ang sugar hindi na na-filter. So, malapot ho ang dugo ng may diabetes. Pag dumaan ho yan sa masikip na ugat, dahil nakulapulan ng mga cholesterol, triglyceride, nagagasgas po ang ating arteries, kakaroon ng wear and tear, nabibitak, nalulubak. Now, dapat to, kumakain tayo ng gulay at prutas because doon natin nakukuha ang antioxidant. But ang problema ho natin is what? Pag puro karne ho, kahit na ho isda, wala hong antioxidant yan. Makukuha nyo ang antioxidant sa fruits and vegetable. So, yun ho dapat ang magtatapal doon sa mga nagasgas na bitak sa arteries. Pag wala ho tayong reserbang antioxidant sa katawan, ang tatakbo ho dyan para ma-prevent ang hemorrhage, para hindi magdugo yung mga gasgas na yun, cholesterol patch. Kaya ho may heroic role din po ang cholesterol. Yung excess na cholesterol ho, tatakpan niya lahat yan. Yung mga bitak na yan, wear and tear, gasgas. Hanggang sa katatakip niya ho ng cholesterol patch, dagdag pa ho yun sa bara, sa atherosclerosis. Kaya importante din ho na mataas ang inyong good cholesterol. Kasi si good cholesterol ho, bibit-bitin niya yung mga excess na bad cholesterol para hindi ho dumikit sa lining ng ating arteries at maibalik niya ho sa liver kung saan siya nanggaling. Plus, kung marumi ho ang colon, ang pasyente constipated. Kung dumumi, every other day lang or twice a week. So, ganito ho, di ba yung liver, pag nag-filter, yung waste product, itatapon niya sa colon. So, colon or large intestine is what? Yan po ang ating garbage can or yan po ang basurahan natin inside the body ng solid. And pagka ho, every time magtatapon ang liver sa colon and the colon is full, so wala hong space paglagyan ng waste product, ano hong mangyayari? Marami hong blood collaterals
ang liver and colon. Magba-backflow lang po yung waste product from the colon pabalik sa atay. Kaya wala hong healthy liver sa maruming colon. Wala hong taong healthy sa taong constipated. So, but ang detoxification po or cleansing, kailangan ho hindi colon lang. Kailangan kasama ang liver, gallbladder, and kidney. But basically, it is colon, gallbladder, and liver dapat. Kasi ho, bago mapunta sa kidney, unang mag-filter o sasala ang atay. Pag hindi na ho masyadong nakakasala, saka ho yan makakarating pa lamang sa kidney. So, mas ma-overwork ho ang kidney kapag ka ang nilabas na dugo ng galing sa liver ay marumi. So, mas maraming tatabahuhin ang kidney. Now, ang atin hong katawan, meron siyang natural healing capacity. Kaya ho pag nasugat tayo, di ho ba, kusa hong naghihilom. Depende kung anong organ. Sa skin, sa almost ilang araw o isang linggo, naghihil na po. Kumbaga, kaya niya hong ikarpentero yung buong katawan natin to bring back to its healthy state. Kailangan ho, di ba ang karpentero, marami hong gamit. May pako, may hammer, may sis, may saw, no? Marami hong gamit, no? So, ganun din ho ang katawan natin. We need to assist our body kung ano ho yung mga kailangan niya na basic para ho maibalik ang katawan natin into its normal and healthy state. Ito hong mga dapat na ibinibigay natin sa katawan is what? Number 1 is healthy foods, hindi ho ba? So, i-avoid ho yung mga meat and seafoods. Kailangan ho, twice a week. Kailangan ho, isda, gulay, prutas, 5 days a week. So that is number 1. We need to assist our body with diet. Number 2, water. Ang water ho, kailangan makomply natin. Depende ho sa timbang natin kung ilang basong tubig tayo. So number 1 is what? Yung weight in kilos ninyo, i-times nyo sa 50. Yan ho ang factor. Tapos, i-divide nyo sa 250 because ang isang basong tubig is what? 250 ml. So, ang makukuha nyo hong numero dyan is kung ilang basong tubig kayo, depende sa timbang ninyo. Kailangan ho makomply nyo yan within the day. Ang susunod po is sunlight. So, kailangan ho nating magpaaraw because we are getting vitamin D, sunlight, no? May anti-cancer ho yan, no? And it has something to do with our calcium absorption. Sleep. So, ang sleep po, very important yan. We need to sleep 8 hours a day kahit matanda na kayo, marami hong nagtatanong yan, no? So, ang right time to go to bed is what? Ideally, 9 p.m. But kung hindi ho kaya ang 9 p.m., habulin ho ang 11 p.m. It is because 11 to 1 pahinga ho ng gallbladder, 1 to 3 pahinga ng liver. So, yung 4 na oras hong yan, 11, 3 p.m., yan ho ang time for cell repair, cell detoxification, and hormonal production. Yung mga naka-graveyard shift po, baliktad ang tulog. Sa araw natutulog, sa gabi nagtatrabaho. Hindi ho magagawa ng katawan natin kahit matulog tayo ng 10 oras pa sa araw because may biological clock ho ang katawan. Nakatalaga ho yung 11 to 3 ng madaling araw para ho doon sa 3 function na yon. And yung 11 to 1 ho ng tanghali, hindi na po yan gallbladder. That is already our what? Heart. Puso na po yan. Kaya wag kayong mag-aerobics by that time. 1 to 3, it is already the small intestine. And ideally, 9 o'clock ang tulog because yung melatonin ho, which is the hormone for sleeping. So, kailangan ho yan ang ma-release pag tulog na tayo by 9 p.m. Pagka hindi ho kasi yan, cortisol ang nare-release, which is stress hormone. Another is, the last thing is what? Detoxification and blood cleansing program. So, kailangan ho i-assist natin ang katawan natin sa paglilinis ng ating katawan, which is yun ho ang ginagawa natin for detoxification. Saka ho natin inonorish para ho makaproduce tayo ng healthy
body. So, ganun po yun. But, pag hindi ho ginagawa ang detoxification, malaki ho ang kakulangan because that is one of the basic. Sa kahit anong bagay ho, like kalimbawa, square root or calculus, hindi ho kayo makakarating dyan sa college kung hindi ho kayo marunong mag 1 plus 1, minus, multiplication, and division. We always do the basic and everything else will just follow. Di ho ba? So, kaso pag yung basic ho hindi ginagawa, ang nangyayari ho sa atin, puro suppression and control lang po tayo. Hindi ho na-attain natin ang word na cure. When you say the word cure, wala hong balikan. Kahit i-stop mo yung medication, magaling ka na. Pero isipin nyo ho, high blood diabetes, na-attain ho ba natin yan? Hindi po. Habang buhay ka, magme-maintenance ka. So detoxification, may promo ho tayo. That is one of the basic things that all of us should do. And that is the missing link na hindi ho natin ginagawa sa katawan. Pero sa clinic ho namin, ginagawa natin yan. So Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang Kikiki. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Tanong ni 3654. Paano po magamot or makarecover ang hemorrhagic stroke patient? Okay, so ganito po. Ibang usapan pagka ang stroke ay hemorrhagic. Ibig sabihin ho, may bleeding. Usually ho, ang nagkakaganyan yung mga naka-blood thinner tapos nabagok ang ulo. So, yan ho kasi, ino-opera ho yan na burr hole ang ginagawa dyan. Bubuksan sa dalawang temporal area dito sa gilid, isa-suction po yung blood clot. Depende ho sa lakas ng bleeding. Kasi pag hindi natanggal yung blood clot, yung hemorrhage doon sa loob, magkakaroon ho ng increased intracranial pressure. So, magsusuka ang pasyente, mahihilo. Ang suka ho niyan, projectile vomiting. Yung umiit siya ho, malayo ang naaabot. Pwede hong may severe headache, tsaka mawawala ho yan sa consciousness. Magiging stuporous or tutulog-tulog hanggang sa comatose, hanggang sa ikamatay ho ng pasyente. Dahilan sa ang brain ho natin, sabi ko nga sa inyo, sakto lang ho ang space dyan. Yung pagkakaposisyon ho niyan, yung size ng brain natin, eksakto lang po yan sa skull natin. Kasama yung mga meninges na nakabalot sa kanya. Pag yan ho, nag-occupy ng extra space, which is blood. Dahil yung dugo galing sa ugat, pumutok. Mag-o-occupy ho yun ng extra space. So, yun nga ho, mangyayari, sisikip ho sa loob ng brain. Kaya, yun ang sinasabing magkakaroon ng increased intracranial pressure. And let me remind you, hindi ho yan nakikita sa skull x-ray. Just in case na car accident o ayun ho, nabagok ang ulo. Kailangan ho dyan CT scan of the brain kahit di na kayo magpalagay ng contrast media kasi ho toxic, nag-hemorrhage na nga, lalagyan pa ng dye. No? So, kailangan ho CT scan. Yun ang makatatagos ho sa brain. Skull x-ray hanggang buto lang yun, hindi ho matatagos ang brain. So, walang tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Open ho kami even Saturday and Sunday and even holidays. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. Marami hong pasyente walang simptomas, but when you auscultate the lungs,
may crackles ho, so may pulmonya. Usually ho sa elderly and diabetic. And also, sasabayan nyo na ho ang regalo sa sarili ninyo ng pagpapavector scan para ho makita kung ano yung iba nyo pang sakit, lalo na ho kung may lahi ng cancer, stroke, and heart attack. And detoxification and blood cleansing program ho. So yan hong dalawang yan ang basic na magtatanggal ho sa root cause ng halos lahat ng sakit. May promo po tayo sa blood cleansing, detoxification, and vector scan, and sa laser IV ho natin. Until supply lasts. Tawag ho kayo sa 0922-875-2899 para ho i-inquire ang ating promo package. No? So, Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.